Mga minamahal, tayo po ay nasa Lord's Day 36 ng Heidelberg Catechism. At ang ating pong scripture reading ay nasa Colossians chapter 3 mula talatang 1 hanggang talatang 17. At ating pong buksan ang ating mga banal na kasulatan at ating pong subaybayan ang mga salita. Ganito po ang siyang isinasad sa Colosas Kapitulo 3, talatang 1, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayong kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilalakaran ninyo noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito, galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad ninyo ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na binago sa kaalaman ayon sa larawan na lumalang sa Kanya. Dito'y wala ng Greko at Hudyo, tuli at dituli, ng barbaro at ng sita, ng alipin, ng malaya, kundi si Kristo ang lahat at nasa lahat. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan at kabaitan, ng kababaan loob at kaamuan at katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting spiritual, na umaawit na may pagpapasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Amang sa pamagitan niya. Yan, dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Tayo po ngayon ay nasa Lord's Day 36 ng Heidelberg Catechism, at dyan po sa likod ng inyong pong church bulletin ay nakatala po dyan ang dalawang katanungan, sapagkat tayo po ngayon ay nasa ikatlong kautusan ng Panginoon na ibinigay sa Israel. Sa tanong bilang 99, sa ikatlong kautusan, ano ang kalooban
ng Diyos para sa atin. Ang sagot dito na huwag lapastanganin o maling paggamit ng pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsumpa, pagsisinungaling, o walang kabuluhang panata o magbahagi ng kakilakilabot na kasalanan bilang tahimik na tagapagmasid. Sa isang salita, kinakailangan gamitin ang pangalan ng Diyos na may paggalang at takot o pagkatakot upang ipahayag ng nararapat, manalangin sa Kanya at purihin Siya sa lahat ng bagay na ating ginawa at binigkas. Sa tanong bilang 100, ang paglapastangan ba sa pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagmumura at pagsumpa ay tunay na mabigat na kasalanang ikinagagalit ng Diyos, gayon din sa lahat ng mga hindi makapagpigil at masuwayin? Ang sagot dito, tunay nga. Walang kasalanang mabigat na ikinagagalit ng Diyos ang paglapastangan sa Kanyang pangalan. Kaya nga, kahatulan ng Diyos, ang kabayaran ay ang kamatayan. So ito po ang ating Lord's Day 36. Ang magiging paksa po ng ating mensahe ngayong umaga ay honoring the holy name of God our Father. Paggalang at igalang ang banal na pangalan ng ating Diyos Ama. Ang 10 kautusan ay nakatuon mismo sa ating Diyos at inihahayag niya kung sino siya. At dito ay makikita natin na siya ay makapangyarihan, banal, at siya ang may likha ng langit at ng lupa. Siya rin ang siyang may lalang sa atin. At yung unang napag-aralan natin na kautusan, ito ay nagpapahayag na siya lamang ang makapangyarihan at dakilang Diyos na ipinapahayag sa atin ng banal na kasulatan. Siya lamang ay nag-iisa at wala ng iba. Inihahayag niya ang kanyang sarili sapagkat siya ay katotohanan, sapagkat siya ay Diyos at nag-iisang Diyos. Ang Lord's Day 36 ng Heidelberg Catechism ay tungkol sa kanyang kabanalan. At tayo na nananambahan sa Kanya ay kinakailangan manambahan na Siya ay banal. Siya ay isa at Siya ay makapangyarihan. Ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabing ang Diyos ay Espiritu, wala siyang katawan sapagkat Siya ay Espiritu. At ang lumalapit sa Kanya ay kinakailangan lumalapit sa Espiritu. At ang mga mananampalataya na ipinanganak na muli, sila ay ipinanganak sa Espiritu at sila lamang ang maaaring lumapit sa Diyos sa Espiritu. Kung kaya nga dito ay sinasaad na ang pagsamba sa Diyos ay pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang salitang katotohanan ay ang kanyang salita. O kaya nga tayo kinakailangang dumako sa ating Diyos at Ama na may kabanalan at may takot sa Kanya. Kinakailangan ay iginagalang natin siya sapagkat siya'y ang ating Ama. 3 bagay ang ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal. Ang una ay ang banal na pangalan, ang kanyang banal na pangalan. And then, ang pangalawa ay huwag natin dudustain ang pangalan ng Panginoon Diyos. At ang pangatlo ay yung ating katangian, yung ating attitude na may takot at mayroong paggalang.
So unang-una ay tinutukoy dito sa ating Heidelberg ang kabanalan ng kanyang pangalan. Yung salitang banal o kabanalan ay ibig sabihin ito ay hiwalay sa kasalanan at hiwalay sa karumihan. Nang ibig sabihin ay ang Diyos ay walang kasalanan. Siya ay banal at tunay na banal. At wala siyang karumihan. Sapagkat yung salitang banal, ibig sabihin ay talisay, puro, at malinis, at hiwalay sa kasalanan at sa kasamaan. Ang kabanalan ay katangian ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nilalang niya na banal. Nilalang niya ang langit na ito ay banal. Ganyan din ang lupa. Nilalang niyang banal. Sapagkat nakita ng Diyos na lahat ng kanyang mga ginawa ay mabuti at banal. Ngunit, batid din natin na bakit nagkaroon ng kasalanan. At ito ay dahilan sa isang tao. Yung sa langit, ang nagkasala doon ay si Lucifer. At 1/3 ng mga anghel ay natangay niya at sila'y pinalayas ng Diyos sa langit dahilan sa kasalanan. Sa lupa, ang nagkasala ay si Adan. Nang magkasala si Adan, ang lahat ng mga nilalang ay napailalim sa kasalanan ni Adan. Halimbawa, ang lupa ay napailalim sa kasalanan. O kaya nga makikita natin na ang lupa ay dumadaing. Nandiyan ang mga lindol. Nandiyan ang pagtutok ng mga bulkan. Dumadaing. Ganyan din ang mga ibon. Dumadaing. Ang mga hayop. Dumadaing. Ang mga halaman. Dumadaing. Ang mga nilikha ng Diyos ay dumadaing. At maging ang mga mananampalataya ay dumadaing. Pati ang banal na Espiritu ay dumadaing para sa atin. Nais niya na tayo ay mapahayag. Siguro, kung ating lubusang pag-aaralan, yung nasa Roma, Kapitulo 8, na ang mga nilalang ng Diyos ay dumadaing, ang dahilan. Kaya sila dumadaing ay sapagkat nais na nilang makita at malaman sino itong mga mananampalataya. Nais nila. Naghihintay sila at habang sila'y naghihintay, dumadaing sila. At yun ang isinasaad sa banal na kasulatan. O kaya nga, ang Diyos ay banal. At dito'y ipinapahayag sa atin na ang kadahilanan ay nais na mahayag ang mga mananampalataya. Kasi nadamay sa kasalanan ni Adan. Paano natin nababatid na nadamay ang lahat ng mga nilalang ng Diyos? Halimbawa, katulad ng ibon, namamatay ang ibon. Ang mga halaman, namamatay, nadamay. Ang mga hayop, namamatay, nadamay. Kahit ang tao ay namamatay, nadamay sa kasalanan. Kasi ang sabi ng Panginoon, sa oras na kainin mo ang ipinagbabawal na bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, ikaw ay mamamatay. At kumain siya dahil. Kaya lahat ng kanyang
lahi ay namatay. Pero ang Diyos, napakaganda ng kanyang kalooban. Napakabuti niya sapagkat mula sa puso ng Diyos ay naroon ang kahabagan at pag-ibig ng Diyos. At doon bumukal ang biyaya ng Diyos. At pag sinabi natin biyaya, ito ay kaligtasan, buhay na walang hanggan, pagpakala na nagmumula sa Panginoon. Ang kaligtasan ay biyaya. Ang patnubay ng Diyos sa mga anak niya ay biyaya ng Diyos. Yung tugunin tayo sa ating mga pangailangan, biyaya, nagmula sa biyaya ng Diyos. Yung tayo'y gabayan araw-araw, ito'y mula sa biyaya ng Diyos. At nais ng Panginoon na ang lahat ng mga bagay ay maging banal. At yun ay sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga, kanyang isinugo ang kanyang buktong anak upang ipamalas ang kanyang biyaya na sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo ay may buhay na walang hanggan at wala nang kamatayan. Ang buhay na walang hanggan ay forever and ever na buhay. Wala nang kamatayan doon, wala nang kalungkutan, wala nang hirap. At nais ng Panginoon na ang lahat ng mga bagay ay maging bago. At yun ang sinasaad na sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Kaya't ang Diyos ay lumalang. Inirestore niya ang kaligtasan ng kanyang mga pinili o mga hinirang. Kaya't ang dinanais ng Panginoon ay mabalik ang kabanalan sa buhay ng isang mananampalataya. Sa lahat ng mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay taglayin ang kabanalan ng Panginoon. Halimbawa, katulad ni Noe, ay ano ba ibig sabihin ng Noe? Kaaliwan. Siya ay naging kaaliwan ng Diyos. Halimbawa, katulad ni Abraham. Ano ba ang pangalan ni Abraham? Siya ang ama ng mga mananampalataya o yung mga nagtitiwala sa Panginoon. Ano ang pangalang Kristo? Ang ibig sabihin ay Jehovah is salvation. Kay Kristo ang kaligtasan. Ganyan din ang mga pangalan ni Joseph sa Banal na Kasulatan. Dati ang pangalan ni Pedro ay Simon, tinago ng Panginoon. At nagtataglay ng kabanalan. Kung kaya nga, bawat mananampalataya ay kinakailangan na dumadapo sa panalangin ng may kabanalan. Sapagkat ang mga ipinanganak na muli ay mga binanal ng Diyos. At sila ang maaari lamang na manalangin at lumapit sa Panginoon dahil sa kabanalan. Halimbawa, ibinigay ng Panginoon ang Lord's Prayer. Dito sa Lord's Prayer sa Mateo Kapitulo 6, talatang 9, ay ito ang siyang ibinigay ng Panginoon sa mga alagad kasi sabi ng Panginoon, Panginoon, paano kami mananalangin? Ang sabi ng Panginoon, ganito ang gagawin nyo, ganito ang inyong magiging panalangin.
Ama naming nasa langit. Ang makakatawag lamang sa Ama na nasa langit ay yung kanyang mga kinupkop na mga anak. Hindi lahat ng tao ay maaaring tumawag sa Diyos. Sapagkat maging ang Panginoong Kristo ay nirebuke niya yung mga tumatawag ng Lord, Lord, na sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. So ang pinakikinggan ng Panginoon ay yung anak. Kasi hindi ka naman makakatawag ng Ama kung hindi ka anak. At maliwanag yun. Kaya sabi ng Panginoon, Ama naming nasa langit. So ang tumatawag sa Ama na nasa langit ay ang kanyang mga anak. At ang mga anak, ito yung nagtataglay ng kabanalan. Ito yung nagtataglay na binago ang kanilang mga buhay. Ito yung mga na kay Kristo na bagong nilalang. Ito yung mga ipinanganak sa Espiritu sapagkat ang Ama ay Espiritu na nasa langit. At maaaring lumapit ang mga anak sa Espiritu sapagkat sila ipinanganak sa Espiritu. Kaya masasabi nila na Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. At sila lamang ang maaaring sumamba sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin dito ay dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, at kung papaano sa langit ay gayon din sa lupa. So ang mga anak ng Panginoon, ang mga mananampalataya, ang maaaring sumunod sa kalooban ng Diyos. Sila ang maaaring sumunod, gumawa ng kalooban ng Diyos. At yung mga pangangailangan, sabi dito, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain, araw-araw. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y manalangin. At ang itinuro niya ay pananalangin araw-araw. Yung ating pagkain, dalangin natin araw-araw. Walang iniwan yan sa mga anak. Di ba, yung mga anak natin, araw-araw humihingi. Hindi naman nila dinadalangin na yung kinabukasan. Kundi araw-araw, yung mga pangailangan natin ay ipagkaloob. And then, yung pagpapatawad ng ating mga kasalanan. At sabi dito ay patawarin mo kami sa aming mga utang o kasalanan. Gaya rin namin nagpapatawad sa may mga utang sa amin. At sinabi rin na at huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So ang Panginoong Diyos lamang ang siyang nagliligtas sa mga mananampalataya laban sa mga masasama. Ganyan yung ating binasa sa mga awit, Kapitulo 17. At nagagalak tayo sapagkat ang Panginoon ang siyang nagtatanggol, ang Panginoon Diyos ang siyang sumusubaybay sa atin at nag-iingat sa atin. And then yung salita na, for thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Kumisan hindi natin nakikita ito sa Mateo, pero sa Lucas makikita natin yung for thine is thy kingdom. Sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kalwalatian, magpakailanman. Amen. So ang pangalan ng Panginoon ay nahayak sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang pangalan ni Jesus ay maluwalhati, He is so glorious. Lahat ng kanyang mga gawa is so wonderful na proclaiming in all the earth. Kaya nga sabi dito sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 2, subalit sa mga huling araw, at tinutukoy ng huling araw ay ito, itong kapanahon ng ito, ay nagsalita siya
sa atin sa pamagitan ng anak. Ang Diyos Ama ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay sa pamagitan din niya ginawa ang sanlibutan. At sabi sa talatang 3, siya, ang Panginoong Hesukristo, ang kaningningan ng kalwalatian ng Diyos. Yung siya'y nasa lupa, napapahayag ang kaningningan ng Diyos laban sa kasamaan. Kahit na siya ay inaalibusta, hinahamak, at tulad na sinabi sa Isaiah, siya'y tinamak at hindi siya binigyan ng halaga. Siya'y parang katulad ng tupa sa katayan na hindi ibinuka ang kanyang bibig. So dito ay tinutukoy ng Panginoong Hesukristo ang kaningningan ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ng salita. Ang kanyang salita, ibig sabihin, ang kayusan, ang pamamahala sa lahat ng mga bagay ay sa pamagitan ng kanyang salita. At ito'y pinagkatiwala sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinabi dito na kanyang inaalalayan. Ang Panginoong Hesukristo ang umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. At makapangyarihan ng Panginoon. Nang magawanan niya ang paglilinis ng mga kasalanan. Ibig sabihin dito ay ginawa niya kung paano linisin ang lahat sa pamagitan ng kanyang ginawa doon sa krus, sa Kalbaryo. Nilinis ang mga kasalanan. Tinapos niya. Kaya nang siya'y nakapako doon sa krus sa Kalbaryo, ang huling salita niya, it is finished. Naganap na. Nang sino mang sumampalataya sa kanya ay bagong nilalang, ipinatawad na sa kanya ang kanyang mga kasalanan. At nang matapos na niya, nabuhay siya mabuli at umakyat sa langit at umupo sa kanan ng kamahalan sa kataas-taasan. Yan ang nasa verse 3 ng Hebrews chapter 1. At yung verse 4 hanggang verse 8 ay sinasaad, palibhas ay naging higit na mataas kaysa mga anghel. Palibhas ay nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak. Tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Ako ngayon ay naging iyong ama. At muli, ako ay magiging kanyang ama at siya ay magiging aking anak. Verse 6, at muli ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig ay sinasabi niya, sasambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Verse 7, tungkol sa mga anghel ay sinabi niya, ginagawa niya mga hangin ang mga anghel at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Verse 8, ngunit tungkol naman sa anak, ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakilanman. At ang setro ng katwiran, ang siyang setro ng iyong kaharian. Kung kaya nga't ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang siyang nahayag at kapahayagan ng kadakilaan ng Diyos. Sapagkat sabi sa Kolosas, Kapitulo 1, talatang 15, ay sinabi dito, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Walang nakakita sa Diyos. Wala. Ni isa. Ngunit, ang sabi dito ay ang Panginoong Hesukristo
ang larawan ng Diyos. Sinabi ng Panginoon sa isang alagad, kung nakita mo ko, nakita mo rin ang Ama. Kung nakita mo ang aking mga gawa, nakita mo rin ang gawa ng Ama. Kung kaya nga sinasabi dito, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay sa lahat ng mga nilalang. At sabi sa talatang 9, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. So sa katawan ng ating Panginoong Kristo, ang kapuspusan ng Diyos ay nahayag. Kaya lahat ng mga katangian tungkol sa kabanalan, kapangyarihan, yung siya ay nasa lahat ng dako, yung kanyang kaalaman ay hindi nagbabago kailanman. Ibig sabihin, ang Panginoon Kristo sa pakikitungo niya sa atin, hindi siya nagbabago. Siya ang patuloy na nagmamahal sa atin. Siya ang patuloy na iingat sa atin. Siya ay patuloy na nagmamalasakit sa atin. Ang Panginoong Kristo, hindi siya nagbabago. Ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay ay nakasiksik o nakapaloob o nakabilang sa Kanya na makapangyarihan na nakapaloob sa Kanyang pangalan. Na sino mang manampalataya sa Panginoon Kristo ay hindi mapapaya kailanman. Nababatid ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Nababatid niya ang lahat ng mga bagay. Alam niya. Halimbawa, katulad ng isang iglesia, gagamitin ko ang halimbawa ay yung nasa Revelation chapter 2 verse 1. Sabi dito, sa iglesia o sa anghel ng iglesia sa Efeso ay sulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. At sabi niya sa talatang 2, alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa, ang pagtitiyaga, at hindi mo mapagpisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang nasasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon. At natuklasan mo sila'y pawang mga sinungaling. At sa verse 3, ang sabi dito, alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ito ay sinabi ng Panginoong Kristo sa isang iglesia. So, kilala ng Panginoon ang isang iglesia at tayo ay isang iglesia at kilala ng Panginoon. O kaya nga't isinasaad dito na patid ng Panginoon ang ating pamumuhay. Sa isang binago ng Panginoon, ang kanyang magiging pamumuhay ay yung nasa Galatia Kapitulo 5, talatang 22. Ano ba ang sinasabi dito? Sa Galatia Kapitulo 22. Ito ang magiging pamumuhay niya. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kagandahan loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautusan. Ito ang ninanais ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. At ang pangalawa ay sinasabi dito sa banal na kasulatan na huwag nating dudustain ang pangalan ng Panginoon.
Yan ay nagbit na binanggit ng Panginoon sa Deuteronomio Kapitulo 18, talatang 19. Ang sabi dito, ang sino mang hindi makikinig sa aking salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan ay pananagutin ko tungkol doon. So mabigat yung sinabi ng Panginoon sa mga Israelitas na binanggit niya mga salita. Pero ang sabi niya, ang sino man hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan ay pananagutin ko tungkol doon. Ngunit ang propetang magsasalita ng salitang may kapahangasan sa aking pangalan ay na hindi ko iniutos sa kanyang sabihin o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ang propetang yun ay mamamatay. Kaya sinasabi dito na huwag lapastanganin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga tayo ay pinag-iingat ng Panginoon. Kailangan ay may paggalang. Halimbawa, ang nakikita natin ay yung madali ang pagbanggit ng kanyang pangalan na hindi tiyak. Yung pagbanggit na padalos-dalos. Yeah, kung minsan, ang mga example dyan ay yung nagulat, ang bukang bibig ay, Diyos ko. Huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa pagdalos-dalos na pagsasalita. Kinamumuhian ng Panginoon ang bagay na yun. O paggamit ng walang kabuluhan. Kumisan yung iba ay example natin ay para mapagtakpan ang kasinungalingan, ginagamit niya ang pangalan ng Diyos. Kahit na siya ay nagnakaw, ay lalaitin niya yung magnanakaw, pero sa kalooban niya, siya ay magnanakaw. Ginagamit ang pangalan ng Diyos. O sa mga pagtataksil ng kasinungalingan, o pagtatakip rather, ng kasinungalingan. At para hindi siya mapahiya sa kanyang kapwa at gusto niyang makilalanin na siya ay maka-Diyos, siya ay gumagawa ng paraan para mapagtakpan ang kahihiyan. Kaya nga kuminsan nagiging bukang bibig natin. Wow, napakakapal naman ang apog niya. Bakit? Sapagkat nilalait niya ang Diyos. Pinagtatakpan niya yung kanyang mga masasamang gawa at pinakikita na siya ay banal. Sabi doon, huwag mong lalapastanganin ang pangalan ng banal na pangalan ng Panginoon. Yung iba nga ay gumagawa ng panunumpa. Kuminsan maraming mga nasa hukuman ay nanunumpa sila, pero ang kanilang panunumpa ay kasinungalingan. At yun ang kinamumuhian at kinapupuutan ng Diyos. Hindi niluluwalhati. Ito yung sinabi ni Pablo sa Roma, Kapitulo 1, talatang 21. Ang sabi dito, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran at ang mga puso nilang walang katuruan ay nagdilim. Yan din ang sinasabi sa Leviticus Kapitulo 24, talatang 15 at talatang 16.
At sabi dito ng Panginoon, at sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sino mang lumait sa kanyang Diyos ay mananagot sa kanyang kasalanan. So ang mga lumait at lumapastangan sa pangalan ng Panginoon, siya ay mananagot. At sabi sa talatang 16, ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na papatayin at babatuhin siya sa buong kapulungan, maging dayuhan o katutubo sa lupain ay papatayin kapag nilapastangan ang pangalan ng Panginoon. Ito ang mga bagay na ginagawa ng mga tao. Yung paglait, paghamak sa pangalan ng Panginoon, paglapastangan sa pangalan ng Panginoon, pagsumpa sa Diyos. At yon ang ginagawa ng iba. Pinamumuhian nila ang Diyos. At minsan ay ang kasamaan, ang kanilang binabandila sa kanilang pamumuhay. Ano ang dapat na maging kaugalian ng mga mananampalataya? Sa Roma, Kapitulo 10, talatang 10 hanggang 11, sabi dito, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. So ito ang kinakailangan maging attitude o kaugalian o katangian o buhay ng isang mananampalataya na siya'y lumakad sa kabanalan, may paggalang sa Diyos at may pagsamba sa Diyos. Sabi sa unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 15, sabi dito, kundi sa inyong mga puso ay pagkabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat tao, humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit, gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang puti. Ito ang pinapayo ni Pedro sa mga mananampalataya. Ingatan ninyong malinis ang puti upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabubuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapapahiya. Ibig sabihin, kung ang katwiran, kung ang katotohanan ay ginagawa ninyo na may paggalang sa Diyos, ay sila'y mapapahiya kay Kristo. Kaya't meron pong pag-iingat. Mag-ingat tungkol sa pamumuhay. Ito naman yung sinabi ni Juan sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 18. Mga anak, sa huling oras na, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay limitaw na ang maraming Antikristo, kaya't nalalaman natin huling oras na. Alam niyo kung bakit ko binanggit ang mga bagay na ito? Sapagkat merong ngayong katuruan na lumalabas. Ito yung tinatawag na rapture. Kaya pag nagbukas kayo ng YouTube, maraming katuruan tungkol sa rapture. At nakakalungkot sapagkat una, hindi nila alam ang talagang katuruan na sinasabi. Biro nyo, binasa ko yun ay Agosto
siguro mga last week ng Agosto. Sabi ng isang pastor, ang rapture ay mangyayari sa September 3. Nakalipas na September 3. Sabi ng isang pastor, na naginip siya at ang rapture ay darating ng September 7. Yun. So maraming, yung isang man ay September 17. So tinatandaan ko yun kasi maling katuruan yun. So ano ba ang itinuturo ng banal na kasulatan? Walang rapture. Hindi tayo naniniwala sa rapture. Ano ang sinasabi sa banal na kasulatan sa unang Tesalonica, Kapitulo 4? Ang sinasabi doon ay hindi rapture, kundi ang sinasabi doon ay second resurrection. Pag sinabi nating second resurrection, ibig sabihin, ang katawan ay biglang magbabago. Magiging katulad ng katawan ng Panginoon na katawang may kalwalhatian. Hindi na mamamatay. Yung unang bahagi kasi sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 18, ang sinasabi dito ay yung tungkol sa mga namatay. Sabi niya, huwag kayong mabalisa, sabi ni Pablo sa mga Tesalonica. Tungkol sa mga natulog. Kasi ang mga mananampalataya, hindi sila namatay, natulog sapagkat sila'y gigisingin muli pag dumating ang Panginoon. At yung mga buhay, sila'y aagawin. No? Ibig sabihin, ang mga mananampalataya, sila'y magbabago. Ang kanilang katawan ay sa isang iglap. So ano ang palatandaan? Ang palatandaan ay merong tinatawag na tunog. Gusto kong basahin niyan kasi nasimulan na natin para lagi tayong handa. Sabi dito sa pagdating ng Panginoon. Sabi dito sa talatang 13, Kapitulo 4, at importante ito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman. Sa pamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira. So, binanggit niya yung mga natutulog. Hindi naman sinabi ni Pablo na sila'y namatay, kundi natutulog. Sabi dito. At sabi niya sa mga nabubuhay, sapagkat sinasabi namin sa inyo sa pamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay, na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon, ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. So lahat ng mga mananampalataya ay makakatinig ng sigaw. Yun ang palatandaan. Na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa kapawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya din sabi ni Pablo, kaya't mag-aaliwang kayo sa isa't isa na mga salitang ito. Ito ang second resurrection. Ano ba yung first resurrection? Ito yung sinasabi ni John sa kanyang pangitain sa Revelation chapter 20,
verse 5 and 6. Na basahin ko to sa Tagalog kasi nung nakatala dito nasa English kaya mabuti pa sa Tagalog. Verse 5, ang sabi dito, ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. At verse 6, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang ibig sabihin dito, lahat, yung first resurrection, ibig sabihin, ito ang kapanganakan ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, ito yung being born again. Ito yung kapanganakan sa Espiritu, o kaya nga ang mga mananampalataya ay may bagong buhay na naghihintay na ang kanilang katawan ay baguhin din. So, kailan magbabago yung katawan? Binago na yung buhay natin. Kaya sabi, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Pero ang hindi pa binabago ng Panginoon ay yung ating katawan. Kaya pag dumating ang katawan, yun yung sinasabi sa Thessalonica, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 18, babaguhin. Una, yung mga patay. Tapos sunod tayo ng mga buhay. Hindi na tayo makakakita ng kamatayan. Pareho ni Enoch. Si Enoch hindi na namatay, hindi na nakakita ng kamatayan. Pareho ni Elijah. Sinundo na si Elijah na buhay. Nakita ito ni Elisha. Kaya nabanggit ni Elisha, Diyos ko, namangha siya sa ginawa ng Panginoon. Hindi na nakakita ng kamatayan. Ganyan din ang mangyayari sa mga mananampalataya. So, hindi rapture yun. Ang rapture ay parang kung ano-ano. Tapos, meron pang isang pastor na nagsabi na meron tinatawag na isa pang rapture, another rapture. Puro kayo mga maling katuruan. Second resurrection. Pagbabago ng katawan. Kasi ang first resurrection, binago na tayo. We are already in the Spirit. Kaya pinanganak tayo sa Espiritu, kaya nga tayo nakakapanatawag sa ating Ama, sapagkat ang ating Ama na Diyos ay Espiritu at tayo nakakapanamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Naway maging pagpapala ito at mabuksan patuloy ang ating mga paningin at diwa sa mga salita ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos at aming Ama, sa mga salita mo na aming napag-aralan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.